Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nasa 79 na overseas Filipino workers o OFWs mula Lebanon at Kuwait ang ligtas ng nakauwi ng bansa sa kasagsagan ng digmaan sa Israel at Hezbollah. Sinalubong ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang mga OFW na nakauwi ng bansa at nangako ang OWA na tutulong sa mga nais makauwi sa kanilang mga probinsya. Hinihimok naman ng Department of Migrant Workers o DMW ang mga OFW at kanilang pamilya at kamag-anak na makipag-ugnayan sa One Repatriation Command Center para sa kaukulang tulong sa pamamagitan ng pagtawag sa 1348 DMW OWA 24/7 hotline o magpadala ng email sa ripat@dmw.gov.ph. Samantala, bumaba sa 3.3% ang inflation rate nitong nagdaang buwan ng Agosto. Ito ay ayon sa tala ng Philippine Statistics Authority. Ang dahilan at iba pang detalye tunghayan sa ulat na ito. Para sa buwan ng Agosto, inihayag ng Philippine Statistics Authority o PSA sa kamakailang forum na inorganisa ng ahensya na bumaba sa 3.3% ang inflation rate sa buwan ng Agosto. Ayon kay PSA Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa, mula sa 4.4% na tala noong Hulyo, bumaba ito ng 1.1%. Ayon sa PSA, isa sa mga dahilan nito ay ang mabagal na paggalaw ng presyo sa produktong pagkain, non-alcoholic beverages, bigas, kamatis at isda. Paliwanag pa ng ahensya, nakaambag din sa pagbagal ng antas ng inflation ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng diesel, gasolina at pamasahe sa barko. Samantala, naitala naman sa rehiyon ng Davao o Region 9 ang pinakamataas na inflation sa labas ng National Capital Region na may 4.9% inflation, mababa ng 0.2% noong buwan ng Hulyo. Habang ang rehiyon naman ng Ilocos o Region 1 ang nakapagtala ng pinakamababang inflation na may 1.8%, mababa ng 1.5% kumpara sa 3.3% na porsyento nito noong buwan ng Hulyo. Dagdag pa rito, 15 rehiyon naman sa labas ng NCR ang nakapagtala ng mas mababang porsyento at tanging Region 6 lamang ang nanatili sa kanyang antas na may 4.8%. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Sa pakikipagtulungan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ay inihatid ng Philippine Air Force o PAF ang 168 bihag ng pogo mula sa Brigadier General Benito N. Ebuen Air Base sa Lapu-Lapu City patungong Colonel Jesus Villamor Air Base sa lungsod ng Pasay. Ayon sa ahensya, ipinapakita ng operasyong ito ang papel at dedikasyon ng PAF at AFP sa pagsuporta sa mga pagsisikap ng pamahalaan sa pagpapatupad ng batas laban sa organisadong krimen. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, BI at DILG tinutukan ang muling pagbabalik bansa ni Alice Go. DOH nagpaalala sa publiko laban sa iba't ibang sakit na dulot ng tag-ulan. BBBM pinaghahanda ang mga sangay ng NDRRMC para sa agarang aksyon ngayong panahon ng La Nina. Court of Appeals ipinawalang bisa ang protection order ng Davao RTC sa KOJC. Mga Pinoy crew ng MT Sunyon ligtas sa pag-atake ng Houthi. OFWs na balik bansa, dumami bunsod ng digmaang Israel at Hezbollah. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita.
Bunsod ng kasalukuyang La Nina Alert Status ng Pilipinas na kamakailang idineklara ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, ipinaghahanda na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga sangay ng konseho para sa agarang pagtugon at pagresponde sa mga bagyong parating. Ang kautosang ito ay batay sa pagpupulong na naganap sa pagitan ng Pangulo at ng NDRRMC nitong Miyerkules, kung saan giniit ni Marcos na kailangang tiyakin ang availability of resources para sa mabilis na aksyon sa mga apektadong mamamayan. Anya, mahalaga ang dynamic assessment sa klima para masiguro ang kahandaan at tamang alokasyon ng mga pangangailangan. Sa iba pang ulat, sa proyektong buong bansa handa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, ay binahagi nito ang kasalukuyang datos sa patuloy na disaster response operation nito bunsod ng bagyong Enteng at Habagat. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Sa patuloy na pagre-responde at pagtutok ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga nasalanta ng Habagat at Bagyong Enteng, ay ibinahagi nito ang kasalukuyang datos at sitwasyon ng Disaster Response Operation. Ayon kay DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao, nasa mahigit 2 milyong katao o higit 500,000 pamilya ang naapektuhan ng Habagat at Enteng, kung saan mahigit 2,000 barangay din ang nasalanta. Base sa datos, ang lugar na mayroong pinakamaraming naapektuhan ay ang Camarines Sur Bicol, kung saan mahigit 200,000 pamilya ang apektado, at sumunod naman dito ay ang Nueva Ecija. Naitala naman ng DSWD ang mahigit 10,000 pamilya o higit 40,000 individual na nasa mga evacuation center. Isinasagawa rin ng ahensya ang mga therapy at iba't ibang aktibidad para sa mga bata na nasa evacuation center. Sa kasalukuyan ay nasa 386 na evacuation center ang binabantayan ng ahensya, kung saan tinitiyak nito na sapat ang supply ng mga non-food item at family food packs o FFPs. Naglalaman ng isang FFP ng 6 na kilong bigas, 10 delata, 5 sachet ng kape at mga tsokolate. Itinuturi namang non-food items ang mga sleeping kit, kitchen kit, hygiene kit, family clothing at iba pa. Ang bilang ng FFPs na naipamahagi ay umabot na sa mahigit 170,000 piso sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Batay sa huling ulat, ang estado ng standby funds ay nasa mahigit 100 milyong piso at higit 1 milyon naman para sa FFPs. Sa kabuuan ay nasa mahigit 100 milyong piso ang halaga ng DSWD Humanitarian Assistance. Sa patuloy na disaster response efforts ng mga social worker ay handog din ito ang psychosocial service sa mga Pilipinong dumaraan sa trauma na dulot ng kalamidad. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Matapos tumbahin ng bagyong Enteng ang ilang mga puno sa lungsod ng Makati, ay agad na isinagawa ng mga kawani ng lungsod ang clearing operations. Sinimulan ito mula sa kahabaan ng San Lorenzo o Bangkal Creek at Chinoroses Avenue sa Barangay Bangkal. Layo ng Makati na mapanatili ang kaligtasan ng mga residente, gayon din ang kalinisan sa lungsod. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, BI at DILG tinutukan ang muling pagbabalik bansa ni Alice Go. DOH nagpaalala sa publiko laban sa iba't ibang sakit na dulot ng tag-ulan. BBBM pinaghahanda ang mga sangay ng NDRRMC para sa agarang aksyon ngayong panahon ng La Nina. Court of Appeals ipinawalang bisa ang protection order ng Davao RTC sa KOJC. Mga Pinoy crew ng MT Sunyon ligtas sa pag-atake ng Houthi. OFWs na balik bansa, dumami bunsod ng digmaang Israel at Hezbollah.
Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Tuluyan ng sinibak sa puwesto ng Ombudsman si dating Albay Governor Noel Rosal. Ito ay kaugnay ng mga kasong grave misconduct, oppression at conduct prejudicial laban sa dating alkalde na inihain din sa misis niyang alkalde na si Mayor Geraldine Rosal noong 2022. Ayon sa Ombudsman, malaki ang naging epekto sa operasyon at pagseserbisyo sa publiko ang nagawa ni Rosal. Sa iba pang ulat, nagpaalala si Senator Risa Hontiveros na isang pugante at hindi celebrity si dismissed Mayor Alice Guo. Ito ay matapos maging usap-usapan ang paglitaw ng mga litrato ng mga kawani ng pamahalaan kasama si Guo. Para sa detalye narito si Francis Riudique. Usap-usapan ngayon sa social media ang mga litrato ni dismissed Mayor Alice Guo kasama ang mga kawani ng gobyerno. Una narito ang larawang kasama niya sina DILG Secretary Benhur Abalos at PNP Chief General Romel Marbil. Dito ay mapapansing nakangiti ang nasabing opisyal ng gobyerno, gayon din si Guo at naka-peace sign pa ang dalawang kamay. Bukod dito ay ang litratong ito na kasama ni Guo ang mga opisyal ng NBI sa isang sasakyan. Ilan lamang ang mga litratong itong lumilitaw ngayon sa social media. Kasabay ng pagiging kontrobersyal ng nasabing mga larawan, nagpaalala si Senator Risa Hontiveros sa isang post na isang pugante si Alice Guo at hindi umano isang celebrity. Sa isa pang post, sinabi ng senador na mga sagot ang kailangan at hindi photoshoot. Sa kanya pang comment sa naturang post, sinabi niyang hindi dapat gawing social event ang pag-aresto sa isang pugante. Aniya ginawa umanong fan meet ang pagkaka-aresto sa sinibak na alkalde. Samantala, inaasahang humarap si Alice Guo sa pagdinig sa Senado sa Lunes. Si Alice Guo ay naharap sa patong-patong na kaso kaugnay ng kanyang pagkakasangkot sa iligal na operasyon ng Pogo at mga irregularidad ng mga detalye sa kanyang nasyonalidad. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Kaugnay na balita, nakipag-ugnayan ang Bureau of Immigration Fugitive Search Unit Chief na si Rendel C. kasama ng National Bureau of Investigation o NBI sa Director for Immigration for Operations and Investigation ng Indonesia upang talakayin ang mga hakbang matapos ang pagbabalik ni Alice Guo sa bansa. Matatanda ang inaresto ng mga otoridad sa Indonesia si Guo noong ika-4 ng Setyembre. Ayon naman kay BI Commissioner Norman Tansingco, mananatili si Guo sa kustudiya ng Philippine National Police para sa kanyang mga kasong kahaharapin. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, BI at DILG tinutukan ang muling pagbabalik bansa ni Alice Guo. DOH nagpaalala sa publiko laban sa iba't ibang sakit na dulot ng tag-ulan. BBBM pinaghahanda ang mga sangay ng NDRRMC para sa agarang aksyon ngayong panahon ng La Nina. Court of Appeals ipinawalang bisa ang protection order ng Davao RTC sa KOJC. Mga Pinoy crew ng MT Sunyon ligtas sa pag-atake ng Houthi. OFWs na balik bansa, dumami bunsod ng digmaang Israel at Hezbollah. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.